Kinagabihan, nakaupo si Sinaya sa usual spot na tinatambayan niya sa harap ng garden mismo ng mansyon nila. Nasa harapan niyang nakapatong nagata sa mesa. Hinihimas niyang kanyang tiyan habang nakatingin sa maganda at kumikinang ng mga bituin sa kalangitan. Katatapos lamang niya na mag-organize ng reports na sinubmit ni Liam kung kaya't minabuti niyang tumambay na muna sa garden para makapagpahinga. Ilang minuto rin siyang nandoon nang marinig niyang pag-andar ng wheelchair ng kanyang asawa. Kaya napalingon siya sa kanyang likuran. Napangiti siya ng matamis nang makita si Joaquin na nakapambahay na. "Kanina ka pa nakauwi?" tanong ni Sinaya sa asawa. Nilapitan siya ni Joaquin sa hinawakan ng kamay. "Yes, pumunta ako sa itaas upang magpalit sa dumiretso dito." Sagot nito at hinalikan ng kamay niya. "Kumain ka na ba?" tanong ni Sinaya. "Sa lalaki kaya napatango ito. Katatapos lang. Sabi ko naman sa'yo may dinner meeting kami ng mga investors. Ikaw, kumain ka na ba?" Masuyong tanong din ni Joaquin sa kanya. "Yap, inubos ko lang itong gatas ko habang lumalanghap ng hangin. Samahan mo ko, Habi." At dahil masunurin si Joaquin, lumapit na lalaki tinabihan ng kanyang asawang si Sinaya. Inalalayan din naman ni Sinayang asawa nang makaupo ng maayos ay niyakap niya si Joaquin at sinandal ang ulo sa dibdib nito. Amoy na amoy ni Sinayang shower gel na ginamit ng asawa. Kaya napahinga siya ng malalim. "Napakabango ng mister ko." Bulong ni Sinaya kay Joaquin at masinubsob pa ang muka sa dibdib ng lalaki. "Syempre naman, nagpapabango na ako. Nung nakaraan kasi sinabihan mo akong mabaho." Nakangusong sabi ni Joaquin kaya napahalakak si Sinaya. "Sorry na, Habi. Hindi ko lang gustong amoy ng pabango mo. Alam mo naman kaming mga buntis. Sensitive sa pang-amoy. Mas gugustuhin ko pang amoy ng normal mong katawan kaysa sa puno ng pabango." Katwiran naman ni Sinaya. "Anyway, kamusta palang meeting mo kanina? Hindi ka ba na-stress sa kanila?" Umiling si Sinaya bilang sagot. Sandaling natahimik ang babae nang maalalang ang nangyari kanina. Lahating nagulat dahil sa announcement ko. Agad kong sinuspindi rin ng mga taong naglabag sa regulasyon ng kumpanya at umabuso sa kapangyarihan nila. Sabi mo nga kagabi, kailangan kong alisin sila kung hindi baka kumpanya ang bumagsak. Sinabi ko rin sa kanila na I won't ever tolerate such heinous act. At binalaan ko rin sila na kapag may mabalitaan ulit ako, hindi ko sila tatantanan hanggat sa hindi sila napaparusahan. Wala na rin akong pakialam kung sabihin nilang istriktong bagong presidente nila. Iniisip ko lang naman ang kapakanan ng kumpanyang nagpapasahod sa kanila. Mahabang sagot ni Sinaya sa asawa. "Well, you did what is right. At wala silang magagawa doon. Ikaw ang amo nila at ginagawa mo lang ang trabaho mo bilang isang presidente. Alam ko may mga empleyado ring sang-ayon sa'yo. Hindi naman lahat ng empleyado kasing sama ng pamilya ni Don Fausto. I know, right?" Sandaling natahimik ang dalawa, nakatitig lamang sila sa kalangitan habang mahiti sa labi. Maya-may pinutol ni Joaquin ang katahimikan. "Alam mo, wife, hindi ko akalain na magiging tayo pa rin sa huli. Isipin mo, nawalan ako ng alaala then, out of the blue, bumalik at sa ikalawang pagkakataon, nahulog pa rin ako sa'yo. Sa katunayan, nung nabalitaan kong ikakasal ako, hindi pa kita nun nakikita, tutul na ako. I mean, sino ba naman ang gustong may ikasal sa babaeng hindi mo naman kilala, hindi ba?" Kwento ni Joaquin sa kanya. Agad na napaupo si Sinaya ng tuwid sa hinintay na magkwento ulit ang asawa. "Pero nung nakita kita, nung unang pag-usap natin, bigla ako nakaramdam ng lakas at saya. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit gusto kitang palaging nakikita. Nang hinawakan mong pa ako, bigla ako nakuryente at kagad na tumibok na mabilis ang puso ko. Talagang nakokornihan ako sa sarili ko noon without knowing na ikaw palang girlfriend ko. Hindi ko lang maalala. How about you?" tanong ni Joaquin habang nakatitig sa kanya. "Sa katunayan, galit ako sa'yo noon." Napakunot ang noon ni Joaquin nang marinig ang sinabi ng asawa. "Bakit naman?" Nagkibit balikat si Sinaya saka nagsalita. "Well, ikaw ba naman ang hindi mag-reply sa messages ko? Akala ko noon ginost mo na ako at iniwan na lang basta-basta. Hindi ka ba magagalit?" Kunot noong tanong ni Sinaya sa lalaki. Napailing si Joaquin saka napangiwi. "Hindi naman kita ginost noon. Alam mong bala kong sorpresahin ka. Hindi ko naman alam na may bala ka palang masyama sa atin sina Bianca at Brian."
Naputol lang sasabihin ni Joaquin na magsalita si Sinaya. Oo na, alam ko naman yon, kaya nga nung napansin ko na hindi mo malang ako maalala, ay doon na kita naintindihan. Kaya pala hindi mo ko hinanap dahil nagkaroon ka ng selective amnesia. Sa dami pa ng taong makakalimutan mo. Ako pa talaga, sabi ni Sinaya sabay pisil sa ilong ng asawa. Natawa ng mahina si Joaquin saka napailing. Hindi ko naman yung ginusto, wife. Yeah, right. Napanguso si Sinaya at napakross ng braso at pinataw niya yon sa dibdib. Napailing si Joaquin dahil siya inasta ng asawa at nagtampo na naman itong buntis. Sabi nito sa kanapailing. Ubusin mo na yung milk mo. May pasalubong akong manggat bagoong para sa'yo. Hindi ba't gusto mo yon? Patuloy pa ni Joaquin kung kaya't napalingon si Sinaya sa asawa. Nagniningning ang mga mata ng babae at nakaramdam ng asim at panlalaway. Mangga? Tanong pa niya sa asawa kung kaya't tumango si Joaquin. Yeah, naghanap ako ng mangga sa palengke. Mabuti na lamang tinulungan ako ng isang matanda doon na tinuro sa akin kung alin ang pinakamasarap na nagtitinda ng mangga doon. Bumili ka ng mangga at pumasok sa palengke na nakasuit? Tanong ni Sinaya. Bakit? Hindi ka dinumog doon? Tanong ni Sinaya habang namamangha sa asawa. Kita niyang pagkamot ng ulo ni Joaquin sa kanapaiwas ng tingin. Well, dinumog, pero gusto mo ng mangga. Ano pa bang magagawa ko? Walang nagawa si Sinaya kung hindi ang matawa ng mahinat na pailing na lamang. Sobra niya na-appreciate ang asawa dahil ito pa palang bumili ng mangga para sa kanya. Kung tutuusin, pwede naman itong utusan si Jared pero mas pinili nito na ito ang bumili. Sa gitna ng madilim at tahimik na paligid, nakahiga si Sinaya at Joaquin sa malaki at malambot na kama. Habang yakap-yakap ang isa't isa, mahimbing na natutulog si Joaquin samantalang si Sinaya na alimpungatan dahil siya kumirot ang kanyang tiyan. Napakunot ang kanyang noo dahil doon, hinawakan niya malaking tiyan ng banayad upang mawala ang sakit at nagpakawala ng munting ungol. Kahit na mahina ang ungol ng babae, ay naalimpungatan pa rin si Joaquin. Sa pandinig ni Joaquin ay para itong isang lagabog kung kaya't napabalikwas ang lalaki. Lumapit siya kay Sinaya na ngayon namimilipit sa sobrang sakit at nag-aalalang nagtanong. Sinaya, ano problema? Masakit bang tiyan mo? Nang makitang kagat-kagat ni Sinaya ang labit na mamawis na ang noo nito, ay kaagad na sumikip ang dibdib ni Joaquin. Biglang kinabahan na lalaki dahil siya nangyari. Hawak-hawak ni Sinaya ang tiyan niya, pati na nagpapapikit ang babae sa sobrang sakit. Hindi na nag-isip pa ng malalim si Joaquin at hindi na rin hinintay ang asawang sumagot dahil ang eksenang yun ay sapat na upang maisip niyang isusugod niyang kanyang mag-ina sa ospital sa lalong madaling panahon. Sa isang iglap lang, inalis niya ang kumot na nakapulupot sa kanya at sa sandaling tumungtong ang kanyang mga paa sa malamig na sahig kagad niyang binuhat si Sinaya gamit ang kanyang mga braso. Agad na niyakap ni Sinaya ang asawa sa leeg habang napapakunot pa rin ang noo at napapaungol sa sakit. Bawat ungol na naririnig ni Joaquin mula sa asawa ay para bang isang kutsilyong tumatarak sa dibdib ng lalaki. Sa puntong yun, isa lamang ang nasa isip ni Joaquin, ang isugot sa Sinaya at ang kanyang anak na nasa ospital. Yun lang, wala nang iba. Dali-dali siyang humakbang palabas ng kwarto at nakalimutan ng wheelchair niyang daladala at ginagamit araw-araw. Tahimik ang hallway ng bahay, ngunit patuloy pa rin si Joaquin sa lakad-takbong ginagawa niya. Ramdam na ramdam niya rin ang malakas sa tibok ng dibdib niya at ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang muka. Mabuti na lamang at malaki ang buwan ngayon kung kaya't maliwanag ang hallway sa kanilang mansyon. Ang kanyang bisig ay nakapulupot ng mahigpit kay Sinaya na para bang pinoprotektahan niya ito sa sigalot na paparating. Ayaw niya itong pakawalan. Paulit-ulit siyang bumubulong kay Sinaya na magiging okay rin ang lahat at isusugod niya ito sa ospital sa lalong madaling panahon. Takot na takot si Joaquin ngunit nilakasan niyang loob para sa mag-ina. Doon lamang niya napagtanto sa sarili na nakakalakad at takbo na siya habang buhat-buhat ang kanyang asawa. Hindi siya nakaupo sa wheelchair. Nakatayo na siya at ang mas nakakamangha, nakakalakad at nakakatakbo na rin siya. Sandaling naistatwa si Joaquin. Nakaramdam siya ng saglit na kasiyahan ngunit nang marinig ang ungol ng kanyang asawa ay doon lamang siya natauhan. Nang makababa sa hagdan ay kaagad na lumabas si Joaquin sa mansyon upang hanapin si Butler James na ngayon ay saktong nakaupo sa labas ng hagdan ng mansyon at kakabukas lamang ng isang bote ng alak upang siguro pampatulog ng matanda. Butler James, pakiandar ng kotse, sigaw ni Joaquin sa matanda, kaya bigla nitong nabitawan ng isang bote ng alak sa sahig. Nangihinig ang tono ng boses ni Joaquin at halata ang takot sa ekspresyon ng lalaki. Natulala lamang si Butler James kay Joaquin habang karga-karga si Sinaya.
Kinusot-kusot pa ng matandang mga mata habang nakatingin kay Joaquin mula ulo hanggang paa. Sa harap ng liwanag ng buwan, kitang-kita ng matanda na si Joaquin na palaging nakaupo sa wheelchair nito ay nakakalakad at takbo na. Nalalaki ang mga mata ni Butler James at hindi makapaniwala sa nangyari. Dali-daling binuksan ng matandang pintuan sa harap ni Joaquin at nang makapasok ang mag-asawa sa kotse nandun lang ito tumakbo papunta sa driver. Mabilis na pinandar ang kotse at sumugod sa ospital. "Boss, nakakalakad na kayo? Anong nangyari kay Madam?" Nag-aalalang tanong ni Butler James habang pinaharurot ang kotse papunta sa ospital. Tila ba hindi narinig ni Joaquin ang matanda dahil nakafocus lamang ang lalaki sa asawa. Niyakap na mahigpit ang babae habang binubulungan ito. "Wife, huwag kang mag-alala. Malapit na tayo sa ospital. Konting tiis na lang, okay? Huwag kang matakot. Nandito lang ako sa tabi mo." Bulong ni Joaquin sa asawa sabay halik sa noon nito't hindi man lang napansin ni Joaquin ang nanginginig niyang mga kamay pati ng mga labi dahil sa sobrang takot at alalang nararamdaman. Sa oras na nakatungtong ang kotse sa harap ng ospital, ay dire-diretsong pumasok si Kit Joaquin sa loob at naghahanap agad ng doktor. Sobrang nagpapanik pa rin talaga siya. Sa mga oras na yon, wala pang ang segundo agad siyang dinaluhan ng mga nurse habang daladalang stretcher. Agad ninilatag ni Joaquin ang dahan-dahan ng asawa doon at sinugod sa emergency room. Nakatitig lamang siya sa maputlang mukha ni Sinaya. Tila ba ayaw niyang alisin ang kanyang paningin sa lalaki. Hanggang sa naiwan siya sa labas ng emergency room at pabalik-balik na naglakad at hindi talaga mapakali ni hindi man lang siya nagkaroon ng oras upang i-celebrate na nakakalakad na siya. Dahil sa sobrang alala sa mag-ina, napahilot siya sa sentido at piping na nanalangin na sana'y okay lamang ang mag-ina niya. Ni wala siyang kaalam-alam kung ano nga bang nangyayari sa asawa niya at kung saan nga ba siya nagkulang sa pag-aalaga dito. Maya't maya niyang tinitingnan ang pinto kung nasa labas na nga bang doktor ngunit ilang minutong nakalipas ay hindi pa rin ito lumalabas. Kinuyom niyang kamao dahil sa sobrang tensyong nararamdaman. Wala siyang nagawa kung hindi ang maupo na lamang at napahinga ng malalim para siyang tinotorture dahil sa paghihintay ng matagal. Kung pwede nga lang sumugod na sa loob ng emergency room ay ginawa niya na. Ngunit alam niyang magiging komplikado lamang ang lahat kapag ginawa niya yon. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang mukha ng asawang nahihirapan. Dahil doon sumikip na naman ang kanyang dibdib, kung kaya't napahilamos siya na mukha tumiling na sanay malipat sa kanya. Ang nararamdaman nitong sakit, kung pwede nga lang ay kinuha na niya kanina pa dahil awang-awa siya sa kalagayan ngayon ng asawa niya. Hindi alam ni Joaquin kung gaano siya katagal na naghintay sa labas ng emergency room pero nakita niya na ang sarili na kausap ang doktor. Napaawang ang labi niya, handa na sanang magsalita, ngunit dahil sa sobrang kaba hindi siya makapagsalita. Huminga siya ng malalim at pinilit ang sarili na magtanong sa doktor. "Dok, kumusta po ang asawa ko?" Agad ninalis ang doktor ang puting mask na suot-suot nito saka nginitian siya ng matamis. "Mr. Anderson, ang asawa mo'y nasa labor stage. Pumutok na rin ang panabigyan nito at nasa loob siya at handa nang ilabas ang anak ninyo. She's requesting you to get inside." Nang marinig ang sinabi ng doktor ay nanlalaki ang mga mata ni Joaquin. Manganganak ng misis niya? Ngunit hindi pa man kabuanan ni Sinaya. Next month pa. Pero Dok, 8 buwan pa lang ang tiyan ng asawa ko. Hindi pa sila handa, hindi ba? Nangangambang tanong ni Joaquin sa doktor. Napatikhim ang doktor saka nagpaliwanag. "Mr. Anderson, mas maganda nga kung sa ika-9 na buwan isisilang iyong anak. Ngunit wala tayong magagawa dahil gusto nang lumabas ang anak mo sa tiyan ng mommy niya. We all have a modern technology here at kompleto rin kami sa mga equipments na may kakayahan na tumulong sa mga sanggol na isinilang ng maaga. Ang mas mahalaga ngayon ay ang mailabas natin ang sanggol sa sinapupunan ng iyong asawa." Paliwanag ni Dr. Reyes sa kanya. Napahilamos si Joaquin sa kanapatango. Hindi maalis-alis ang pangamba sa kanyang dibdib. Ano nga bang magiging komplikasyon nito, doktora? Dahil maagang panganganak ng iyong misis, maaring mangailangan ng anak mo ng tulong, lalo na sa paghinga. Sa 8 months, hindi pa totally develop ang baga ng isang sanggol. Nangangailangan ng bata ng espesyal na pangangalaga at i-admit namin siya sa NICU. Namulang mga mata ni Joaquin dahil siya narinig. Ano? NICU? Ibig sabihin, doktora? Napatango si Doktora Reyes kay Joaquin. Tama, ibig sabihin kailangan namin siyang bantayan at suriin na muna. Huwag kang mag-alala, tutulungan namin ang anak ninyo. Sa ngayon, kailangan ng suporta ng isang asawang na mag-ina mo, sabi ng doktor at binuksan ang pintuan ng emergency room.
Dahil sa sobrang pag-alala na naramdaman ay mabilis na pumasok si Joaquin sa loob. Kita niyang pamimilipit ni Sinaya dahil sa sobrang sakit ng tiyan. She's in a labor now, Mr. Anderson, sabi ng nurse, kaya napatango siya. Lumapit siya sa asawa at dahan-dahang hinawakan ng kamay niya. Wife, nandito lang ako. I am here. Hawakan mo ng mahigpit ang kamay ko. Nag-aalala lang, sabi ni Joaquin sa asawa. Lalabas ng little bean natin, hubby. Sobrang sakit. Next month pa naman ang kabuanan ko. Natatakot ako. Nahihirapang sagot ni Sinaya at napapikit ng Mariin. Hinawakan ng mahigpit ni Joaquin ang kamay ng asawa at tinalikan niyo ng Mariin. Doon na tumulong kanyang luha sa pisngi. Kaya natin to, wife. Huwag kang mag-alala. Magiging okay ang baby natin. Bulong ni Joaquin at doon na nga nagsimulang kalbaryo ng dalawang mag-asawa. Halos mahimatay si Joaquin dahil siya nahihirapang mukha ni Sinaya. Bawat ere at sigaw ay sumisikip ang dibdib niya. Awang-awa siya sa asawa, mukhang ayaw na rin niyang maulit ito dahil nahirapan din siya sa sitwasyon ni Sinaya. Ang isang basketball team na anak ay mukhang ayaw na rin niya na mangyari pa dahil dito. Isang oras din siguro silang nandoon at sa wakas na ilabas na ni Sinaya ang kanilang anak. Nang marinig ang iyak ng sanggol ay napahagulol si Sinaya at ganun din siya. Hindi niya halos ma-explain ang nararamdaman. Sobrang saya sa feeling. Congratulations, Mr. and Mrs. Anderson. Lalaki po ang baby niyo. Sabi ni Dr. Reyes habang nakangiti sa mag-asawa. Nagkatitigan ang mag-asawa sa kanapangiti rin sa isa't isa. Masuyong hinalikan ni Joaquin ang noon ng asawa. Thank you, wife. Thank you. Bulong ni Joaquin kay Zinaya. Agad na dinala ang kanilang anak sa Nico kung kaya't hindi nila nakasama to. Dahil sa pagpupumilit ni Zinaya na bisitahin ng anak kahit nakagagaling niya lang sa panganganak, ay wala siyang magawa kung hindi sundin ang kagustuhan ng asawa. Iyak ng iyak si Sinaya, sinisisi ang sarili dahil siya maagang panganganak nito kung kaya't pilit niyang pinalalakas ang loob ng asawa. Pagpasok nila sa Nico, nakita nilang kanilang sanggol sa loob ng incubator. Maraming mga tubo at wire na nakakabit sa inosenteng mukha nila. Impit na napaiyak si Sinaya dahil sa sinapit ng kanilang anak. Hindi nito akalaing magiging ganitong sitwasyon nila. Mr. and Mrs. Anderson, here is your baby. Dahil maaga siyang isinilang, kailangan niyang manatili dito at kailangan niya rin ng special na pangangalaga. Paliwanag ng doktor. At nilapit ng nurse sa kanila ang incubator kung saan nandun ang anak. Ang liit-liit niya, hubby, bulong ni Zinaya habang nakatitig sa anak. Titingnan na muna namin ang kanyang tibok at ang puso at paghinga. Dahil hindi pa ganap na na-develop ang kanyang baga, gumamit kami ng ventilator upang tulungan siyang huminga. Patuloy pa nasabi ni Dr. Reyes. Hinawakan ni Joaquin ang kamay ng asawa, tinalikan ito ulit. Don't worry, wife, our little Waki is strong. Alam ko yon. Dahil strong din ang ina niya. Kailan po siya makakalabas sa Nico, Doc? Tanong ni Sinaya sa doktor. Napahinga ng malalim si Dr. Reyes. At napalingon sa sanggol. Kailangan na muna natin matingnan kung kaya na ba niyang huminga ng mag-isa. Kumain ng maayos at mapanatili ang kanyang temperatura. Sa tansya ko, sa ilang linggo ay makakalabas ng baby niyo. Napatango ang mag-asawa. We understand, doktora. Salamat po sa tulong niyo. Si Joaquin ang sumagot. Maya-maya lamang imalis ng mag-asawa sa Nico. Hindi nila napansin na nandun na pala ang kanilang pamilya na nag-aabang sa kanila. Labis naman ang pangamba na mag-anak dahil nabalitaan nila mula kay Butler Pato na isinugot sa Sinaya sa ospital. Sabi ng mga nurse ay nasa loob daw ng Nico ang dalawa kung kaya't matyagang naghintay ang mag-anak sa dalawa. Nandun sina Greta, Thunder, Luke, Rose, Liam, Alexander at Mrs. Anderson. Hindi na makapaghintay na kausapin ang dalawang mag-asawa. Wala ring kamalay-malay ang pamilyang nakakalakad na si Joaquin. Nang makalabas sina Sinaya at Joaquin sa Nico, ay parehong nalalaki ang mga mata nilang dalawa nang makitang nakaabang ang pamilya nila sa labas. Maging sina Mrs. Anderson din ay nanlalaki ang mga mata nang makita si Joaquin na usually nakaupo sa wheelchair ay ngayon ay nakakalakad na. Nakatulala lamang ang lahat habang nakatitig sa mag-asawa. Hindi na mga to ini-expect ang bumungad sa kanila. Ang alam lang ng pamilya, sinugod sa Sinaya sa ospital at manganganak na. Si Thunder na ngayon na estatwa sa kinatatayuan ay napaawang ang labi. Ang lalaki ang unang nag-react. Shit! Sigaw nito kung kaya't doon lamang natauhan ng iba. Oh my God! Oh my God! Thank you Lord! Nakakalakad ng anak ko! Sigaw ni Mrs. Anderson habang nakatingin sa anak na ngayon ay nakakatayo na. Kailan ka pa nakakalakad? Tanong ni Luke sa kaibigan. Nagkatinginan ng dalawang mag-asawa sa kanapangiti sa isa't isa. Si Sinaya nang sumagot sa tanong ni Luke.
Kanina lang, nakita niya ako namimilipis sa sakit ng tiyan ko kaya't agad niya akong binuhat. Hindi ko rin napansin na siya na palang nagdala sa akin dito sa ospital. Pumasok lang yun sa isip ko nang matapos akong manganak at nakita ko siyang naglalakad ng aking asawa. Masaya, sabi ni Sinaya sa pamilya na ngayon ay gulat na gulat pa rin. Nilapitan ni Mrs. Anderson si Sinaya at niyakap ng mahigpit. Napahikbi ang matanda habang paulit-ulit na nagpapasalamat kay Sinaya. Salamat, Iha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi makakalakad ang anak ko si Joaquin. Malaki ang naitulong mo sa kanya. Hindi lang sa pisikal, kundi sa emosyonal. Napailing si Sinaya dahil sa sinabi ng ina. Malakas po ang anak niyo kung kaya agad siyang nakarecover. Katwiran naman ni Sinaya si ina. Natawa ng mahina si Joaquin saka napailing. Dahil sa pagmamahal at pag-aalala ko sa inyo ni baby natin, ay tuluyan ako nakalakad, wife. It's all about you. Kung wala kayo, ay baka hanggang ngayon ay baldado pa rin ako. Nakangiting sabi ni Joaquin sa kanya at hinila siya mula sa pagkakayakap sa ina. Alam nyo, love really heals. Mahal na mahal ka ni Joaquin, Sinaya. Higit pa sa sarili niya. Nagawa nitong makalakad muli dahil sa'yo at sa anak mo. Pinilit niyang makalakad upang maisugod ka sa ospital. Hindi ba tama ako, honey? Sabi ni Dahlia na kanina pa pala naroon sa likuran. Pinulupot ng babaeng braso sa braso ni Alexander saka napangiti ng matamis sa lalaki. Si Alexander naman ay biglang nagulat at nang makita nitong si Dahlia yun ay napabusangot ang lalaki. Pilit ni inaalis pang kamay nito sa dalaga. Ate Dahlia, you're here. Grabe ka, para kang kabuti. Sumusulpot na lang kung saan-saan. Natatawang sabi ni Thunder habang napapailing. Kidding aside, agree ako kay ate. Sabi nga sa kasabihan, love heals everything. And love is all there is. Ang pag-ibig ay may kapangyarihan na ayusin at ibalik ang pisikal at emosyonal natin. Seryoso at mula sa pusong pagkakasabi ni Thunder kung kaya't natawa si Luke at binatukan pa ang kaibigan. Kailan ka pa naging lover boy? Tawang-tawa sabi ni Luke at inakbayan ang kaibigan. Anyway, kumusta ang baby nyo, BFF? Si Rose naman ang nagtanong. Doon iniwalang ngiti sa labi ng mag-asawa. Tila ba ayaw tanggapin ni Sinaya ang nangyari sa anak ngunit wala siyang magagawa. Alam niyang hindi naman ito pababayaan ng doktor at mga nurse. May tiwala siya kay baby Waki. Malalampasan din niya ito ng pagsubok. Awang-awa siya sa bata dahil sa pagsilang pa lang ito ay nakaranas nito ng hamon sa buhay. Sobrang unfair ng mundo. Hindi deserve ng anak niya na mapunta sa ganong sitwasyon. Baby Waki is in the NICU. Since 8 months pa lang siya, ay premature na bata. Kailangan niyang i-admit muna dito ng ilang linggo para ma-develop ang kanyang baga. Sabi ng doktor, ay malakas ang aming anak kung kaya't wala tayong ikakabahala. Malungkot na saad ni Sinaya sa mga taong kaharap niya. Nagkatinginan sina Rose at Liam, saka napabugan ng hangin. Napahawak si Rose sa malaking tiyan nito at hindi alam kung anong sasabihin kay Sinaya. I know it's hard, BFF, pero huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lagay ng baby niyo. We will pray for him. Iyan lang ang nasabi ni Rose sa hinawakan ng kamay ng kaibigan. Lumapit din si Dahlia at niyakap si Sinaya. We are all here to support you. Narito lang kaming pamilya mo, okay? Magiging maayos din ang lahat at makakasama niyo rin si Baby Waki. Sa ngayon ay magpahinga na muna kayo ng asawa mo. Napatango ang lahat sa sinabi ni Rose at Dahlia. It was bittersweet moment. Halo-halo ang nararamdaman nila. Masaya sila para sa mag-asawa, ngunit malungkot dahil nasa niko ang sanggol na dinadala ni Sinaya ng 8 buwan. Gayunpaman malakas ang loob nila na magiging maayos din ang lagay nito sa susunod na araw. Alam nilang malakas ang bata kagaya ng mga magulang nito. Alam niyo po, sabi ni nanay, mukhang excited si Baby Waki na lumabas sa sinapupunan ni Ate Sinaya. Excited siguro siya na makilalang mapagmahal niyang pamilya. Sa tingin ko'y napakakulit at napaka-cute nitong bata paglaki. Hindi na ako makapaghintay na maging babysitter niya, sabi ni Greta, na kanina'y tahimik ngayon ay umiiyak na. Greta, iha, hindi yan mangyayari dahil magiging nurse ka in the future. Gagraduate ka na ngayon, hindi ba? Sabi naman ni Mrs. Anderson sa dalaga. Kahit naman na maging nurse po ako, tutulungan ko pa rin po sa Ate Sinaya sa pag-alaga kay Baby Waki. Sagot pa ng dalaga at napapasinghot pa. Napailing na lamang ang lahat sa sinabi ni Greta. Hay nako, tingnan mo Thunder si Greta. Napakabait na dalaga. Bakit hindi na lamang kayong magkatuluyang dalawa? Sabi ng matandang babae. Sinamaan ni Thunder ng tingin ng ina saka napasulyap kay Greta na magtama ang kanilang mga mata
ay napairap lamang ang dalawa sa isa't isa. Asa, sabay nitong sabi, kaya nagtawanan ang lahat.